Ang mga ito. Lahat ito ay, daang kilo ang bigat, buhay pa. Sinipa lang pala yun ng isang paa. Tao pa ba yan? Ikaw. Huwag kang lumapit. Ano? Suko ka na ba? Lumayas ka na dyan. Napakasutil mo talagang baguhan. Naku. Teka. Baril. Baril yan. May baril sila. Malakas ka bang lumaban? Ikaw. Anong silbi ng galing mo sa pakikipaglaban kung may baril? Sa mundong ito, kailangan ng kapangyarihan. Tulad mong walang-wala. Habang buhay kang, nakasadsad sa pagtatrabaho para sa iba, may gana ka pa akong kalabanin. Hindi ba bawal ang baril sa Bayan Cheng? Ikaw, ang lakas ng loob mo. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ka ng batas? Sino ang mangangahas na parusahan ako? Sa Bayan Cheng, ako ang batas. Maniniwala ka man o hindi, babarilin kita ngayon. Wala silang ni isang kibo. Hindi ako naniniwala, sige. Mamatay ka na. Anong nangyari? Nagkamali ba ako ng tingin? O lumihis lang ang tira ko? Huwag kang lumapit. Pagkatapos nito, ikaw, wala kang magawa kundi, huwag kang maging parang langaw na berde ang ulo, na kung saan-saan gumagala. Kung guluhin mo pa ang daikang grupo, babaliin ko ang mga binti mo. Sino ka ba talaga? Ikaw, sabihin mo ang pangalan mo. Gusto mo pa rin mag-higanti? Ano? Sige, walang problema. Sasabihin ko sa ikaw, ako si Pang Tiang Chong. Ako ang bagong gwardya ng daikang grupo. Kung gusto mong mag-higanti, marami kang dalhin kasama. Kung konti lang ang dala mo, hindi yan sapat sa pampainit ko. Sige, maghintay ka lang. Uy. Ano ba yan? Ay. Ayos, protektado na ang trabahong ito, Kuya Pang. Ang galing mo. Nakahanap tayo ng ginto. Malaking problema ito. Itong si Jobiao, matindi ang galit, gagantay yan. Ang laking kahihiyan ang sinapit niya ngayon. Tiyak na hindi niya ito palalampasin. Hello po. Ginang Day. Ako po ang tumulong na. Itaboy ang langaw na yan. Itinaboy ko na. Ikaw, Pang Tiang Chong, ngayon din. Pumunta ka agad sa opisina ko. Sige po. Ay. Ito na, mag-aasikaso na ako sa pagpasok sa trabaho. Ang bilis ng kumpanyang ito. Ang taas ng standards, Ginang Day. Ay naku. Narito na ako. Nasaan ba ito? Para sa mga papeles. Iniisip mo pa rin ang mga papeles sa trabaho. Malaking gulo ang nagawa mo. Alam mo ba? Anong malaking gulo naman ang nagawa ko? Sinaktan mo ang batang Master Jobiao. Siguradong gagantay sila sa iyo. Narito ang tseke na may 100,000 piso. Ano man ang mangyari, dahil din sa akin, ikaw, ang nakabanggaan ni Jobiao. Kunin mo itong pera, at umalis ka muna sa bansa para lumayo sa gulo. Akala ko kung gaano nakalaking problema. Makakaasa ka, Ginang Day, itong si Jobiao. Kung hindi siya gagawa ng gulo sa akin, edi ayos lang. Pero kung magsisimula talaga siya ng gulo sa akin, lalapirutin ko ang mga buto niya. Pero hindi mo malulutas ang problema sa pamilya Zuo. Sa pamamagitan lang ng pakikipaglaban, bago ka lang dito, kaya siguro hindi mo pa alam kung gaano kalakas ang pamilya Zuo. Huwag mong isipin na dahil lang may alam kang konting martial arts, ay wala ka ng kinatatakutan. Ang maingat, hindi mapapahamak. Ginang Day. Nag-aalala ka ba para sa akin? Sino naman ang nag-aalala sa iyo? Nag-aalala ako na ikaw ay bigla na lang mawawala ng walang bakas. Pagdating ng panahon, ang pulis ay pupunta sa aking kumpanya para mag-imbestiga. Napakagulo niyan. Saka, nasa kumpanya ka namin. Ibig sabihin niyan, pumapayag ka na tanggapin ako sa trabaho. Salamat, Ginang Day. Pupunta na ako sa security department para mag-report. Huwag kang mag-alala, kilala ko ang lahat ng tao dyan. Ikaw, bumalik ka, Xiao Zhu. Huwag mo na siyang sundan. Mabuti na rin at nanatili siya. Manatili siya sa ilalim ng ating mga mata. Kung may mangyari man, pwede pa tayong mamagitan.
Sige na, sige na. Kahit hindi niya ako pinakitaan ng magandang mukha, pero, isa pa rin itong paalala na may magandang intensyon. Hindi ko alam kung kumusta na sila tatay at nanay, Xiaomei. Dapat 20 anyos na rin siya ngayon, ano? Sino yan? Xiaomei. Sino ka ba? Ano ang kailangan mo? Ako ang kuya mo. Bilisan mo, buksan mo ang pinto, ang kuya ko. Ang mga manloloko ngayon, ganyan na baka walang profesional. Nagpapanggap na kamag-anak pero hindi man lang nagtanong-tanong muna. Wala akong kuya, umalis ka na dyan. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ay, ito, naku. Bakit hindi ka pa umaalis? Kung hindi ka pa rin aalis, tatawag na talaga ako ng pulis. Ay, siya Xiaomei. Ako talaga ang kuya mo. Noong umalis ako sa bahay, bata ka pa, kaya siguro hindi mo na ako matandaan. Ang tatay at nanay ba? Pakiusap, papuntahin mo sila. Siguradong kilala nila ako, wala si nanay sa bahay. Si tatay. Kailangan lang hintayin na makabalik sina nanay at tatay. Bago kami magplano ulit, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kailangan kong kumita ng pera ng mabilis para mabayaran ko na agad ang utang. Tay. Kuya Pang. Halika. Magkano ba ang sweldo natin sa isang buwan? 3,000. Magkano? 3,000. Baguhan pa lang naman tayong lahat dito, kaya ganyan lang ang sahod. Maliban kung may malaking nagawa ka, doon lang tataas ang sweldo mo. Array. Kung ibabawas pa ang buwan ng gastos, aabot ng 3 buwan, para lang mabayaran ang mahigit 8,000. Hindi pwede yan. Kailangan ko pa rin kumita ng pera ng mabilis. Mukhang kailangan kong bumalik sa dati kong gawain. Tay. May manghuhula ba dito sa kalye malapit sa atin? May mga manghuhula ba? Walang silbi. Isang kumpol kayong mga walang silbi. Gumastos ako ng napakalaking pera para pakainin lang kayo sa wala ni isang hamak na security guard. Hindi nyo kaya, Young Master Jobiao. Masyadong kakaiba ang taong yan. Kami, manahimik. May mukha ka pa bang magsalita? Ang laki-laki ng mga katawan nyo. Pero mga palamunin lang kayo. Pinakain ko kayo ng walang silbi. Kung hindi, siguro sabihin na lang natin sa pinuno ng pamilya na ipadala si Matandang Wang para ayusin ang gulo sa Pangnayan. Si Matandang Wang ay isang dalubhasa sa hidden power para ayusin ang batang yan. Walang duda na kayang-kaya niya. Hindi pwede. Ito. Hindi dapat malaman ng lolo. Kung hindi, sesermonan niya na naman ako. Ako mismo ang aayos nito. Kuya Long, ako po, may gusto akong ipaayos na isang tao. Pakiusap, Kuya Long, ikaw ang gumawa, baliin ang isa niyang binti. Sige. Nanguhula na po. Kapag hindi tumama, walang bayad. Walang bayad. Magandang ginang, gusto niyo po bang magpahula? Expert ako sa paghula ng love life, sobrang tumpak. Hulaan na po ang kapalaran, manghuhula dito. Kapag hindi tumama, walang bayad. Sir, talaga bang accurate ang hula ninyo? Siyempre, hindi ito mahigpit. Walang bayad. Kung gayon, magkano po ang isang hula? Magkano? Kung ano lang ang gusto mo, ang mahalaga. Sa kalooban mo. Kung gayon, pakihulaan po ako. Saan na po nagpunta ang kapatid ko? Hindi po siya umuwi kagabi. Nag-report na po ako. Ang sabi nila, pagkalipas ng 48 oras, tsaka pa lang nila pwedeng aksyonan. Kaya naisipan kong magpahula, para subukan ng swerte. Aba, malaking kaso pala yan. Huwag kang mag-alala, ligtas ang kapatid mo ngayon. Nasiyahan lang siya sa paglalaro. At nakalimutang umuwi. Ganoon ka, Biles. Kung gayon, mahuhulaan niyo po ba kung saan siya naglaro? Sa internet cafe. Oo nga, paano ko yan nakalimutan? Mahilig na mahilig siyang maglaro ng games. Pupuntahan ko siya sa internet cafe. Nakalimutan ko po ang wallet ko paglabas. 10 piso lang po. Ay, ang galing naman ng binata. Tumpak na tumpak ang hula niya. Oo nga, at hindi pa mahal ang singil. Maliit lang ang 10 pisong yan. Magpapahula din ako. Ang dalagita kanina ay walang dalang pera, kaya 10 piso lang ang naibigay. Ginagaya mo pa siya. Hindi ba't sinasamantala mo ako? Anong gusto mong ipahula?
Maestro, bagong graduate lang po ang anak ko. Naghahanap po siya ng trabaho. Ngayong araw po, kaka-interview lang po niya. Gusto ko po sanang ipahula sa maestro, kung magtatagumpay ba siya. Ibigay mo ang kanyang petsa at oras ng kapanganakan. Taong 2003, ika-28 ng Hunyo, alas 12 ng madaling araw. Ang anak mo ay tiyak na magtatagumpay sa kanyang interview ngayon. Maestro, totoo po ba ang sinasabi niyo? Talaga po bang magaganap? Umuwi ka ng panatag, at hintayin mo ang magandang balita. Hello. Tinanggap na siya. Tama ang hula niya. Ang galing niya talaga. Tinanggap na siya. Ay, maestro, salamat po. May gusto pang magpahula. Ako po. Hoy, binata, hulaan mo rin ako. Itong matandang to, lolo. Ano po ba ang gusto niyong ipahula? Pag-ibig. Kailan ko kaya kikitain? 8,800. Ang mga magpapahula, pumila na kayo. Pumila na. Oy, binata. Para sa ginang na ito, kasama rin yan sa aking pagbabasa ng kapalaran. Hindi basta-basta ang taong ito, at isa siyang bihasa. Sa wakas, may malaking trabaho na rin. Ginang. Pag-usapan na po natin ito ng maaga. Kung nais ninyong magpabasa ng kapalaran, hindi po pwedeng tulad ng iba, na 10 piso lang ang ibabayad. Bakit naman? Dahil ang inyong buhay ay mas mahalaga. Kung gayon, magkano ang gusto mo, kahit papaano? 1,000. Basta't tama ang iyong pagbabasa, ang bayad sa panghuhula ay sisiguraduhin kung ikaw ay masisiyahan. Sapagkat sabi-sabi, ang tenga na may nakabiting perlas ay daang taon ang itatagal, at ang matayog na buto ng kabayo ay nagpapahiwatig ng pamumuno sa libu-libong tao. Mula nang unang masilayan ko po kayo, alam ko na agad, na hindi lang kayo magkakaroon ng mahabang buhay, kundi kayo rin ang nagtatakda ng kabuhayan ng libu-libong tao. Kayo marahil ay may kontrol sa isang grupo, o kaya ay isang makapangyarihang pamilya. Kayo ang pinuno. Ano ang nais mong hulaan? Binata, kung gayon, ikaw muna ang maghula para sa ginang, ang nakaraan ko. Para malaman ko rin, kung totoo o hindi ang sinasabi mo. Ay, ginang, ang inyong buhay ay puno ng pagsubok at tagumpay, at tunay na napakakulay. Kung ay detalye ko pa, baka abutin tayo ng gabi, at hindi pa rin matatapos ang salaysay. Ganito na lang po. Pipiliin ko na lang po ang ilan, na mahalagang punto. 7 taong gulang pa lamang po kayo nang pumanaw ang inyong ina, at 16 nang pumanaw ang inyong ama. Sa edad na 18, kayo ay lumabas upang maghanap ng kapalaran. Nagpakasal at nagkaanak kayo sa edad na 25. Sa 28 taong gulang, nagsimula kayo ng sariling negosyo. Nagsimula sa wala at patuloy na nakipagsapalaran hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, mahigit 100 milyon ang inyong kayamanan. Mayroon kayong mga anak, 2 lalaki at 2 babae. Kung politika man, negosyo, o akademya, silang lahat ay may matataas na kaalaman. Tungkol naman sa mga apo ninyo, hindi ko na po iisa-isahin. Ang mga sinabi ko ay tama ba? Tama. Lahat ay tama, pero hindi mo naman alam ang aking datos ng kapanganakan. Paano mo yan nahulaan? Hindi na kailangang tingnan ang datos ng kapanganakan. Sapat na ang pagbasa sa mukha. Ako, ang matandang ito, ngayon ay masasabing, nakahanap na ng tunay na dalubhasa. Ang iba, hindi ko na tatanungin. Ganito na lang, bigyan mo ako ng pagbabasa, para sa kinabukasan ng aking angkan. Kung ano ang magiging kinabukasan. Kinabukasan ay masasabing maganda pa rin. Ngunit mayroong ilang bagay na hindi nararapat ay talye rito. Ngunit may isang bagay na sigurado ako. Pagkalipas ng 3 araw, sa inyong tahanan, magkakaroon kayo ng hindi inaasahang yaman, hindi bababasa. 5 milyong piso ang simula. Maaari bang itanong, saan magmumula ang kayamanang iyon, kung hindi ako nagkamali sa aking hula? Dapat ay mula sa inyong ako. Huwag na lang kayong umalis sa bahay, at maghintay na lang kayo. Talaga. Kung ganoon nga. Binata, ako, ang matandang ito, ay tiyak na, ililibre ka ng isang malaking handaan. Nako, talagang maganda yan. Mayaman kayo. Kaya ang pagkain, sigurado, hindi magiging pangit. Ngunit iba ang kainan. At iba ang bayad sa hula. Kailangan pa ring ibigay yon. Natural lang yon. Fu, magkano ang dala mong pera? Wala pang 1,000, Ginang. Ibigay mo lahat itong mga pula, sa binatang ito. At saka, kunin mo ang numero ng telepono ng binata, 3 araw mula ngayon, para may libre natin siya ng malaking handaan. Binata, hindi ako masyadong nagdala ng pera ngayon, 800 lang, huwag mo sanang isipin na kaunti ito. Aba, hindi ito kaunti. Ang galante ninyo. Kung ganoon, sige, magkita na lang tayo ulit pagkalipas ng 3 araw. Sige. Tiyak na pupunta ako sa usapan. Dahan-dahan po kayo sa paglakad. Dahan-dahan, ang galing niya.
Binata, hulaan mo ulit ako. Hoy, huwag kayong magtulakan, huwag kayong magtulakan. Kung gusto ninyong magpahula, pumila kayo ng maayos. Sir, hindi ba kayo kanina lang nagpahula na tungkol sa pag-ibig? Ginang, ngayong araw ay marami kayong nalakad sa labas. Kumusta ang mga binti ninyo? Masakit pa ba? Paano naman hindi sasakit? Wala yan, matagal ng sakit. O kaya, magpa-check up ulit sa Amerika. Hayaan na. Hindi naman sa hindi pa ako nakapunta. Hindi na ako magpapa-check up, matanda na ako. Huwag na akong mag-aksaya ng lakas. Magtitiis na lang ako. Fu, anong tingin mo sa binatang iyon kaninang umaga? Anong tingin mo? Saang aspeto po ninyo tinutukoy, Ginang? Sa paghula, syempre, o may iba ka pang nakita? Opo. Sa pakiramdam ko, siya ay isa pa rin, maestro ng martial arts. Kaso lang, hindi ako masyadong sigurado. Opo. Bakit niyo po nasabi, kanina, noong naghuhula kami? Sumulyap siya sa akin. At sa simpleng sulyap na yon, kinilabutan ako. Para bang ang buong pagkatao ko, ay nabasa niya ng lahat, pero mula sa kanya. Wala akong maramdamang anumang malinaw na aura ng mandirigma, kaya, hindi ako masyadong sigurado kung isa ba siyang tunay na maestro. Ngunit, sinasabi sa akin ng aking sixth sense, kung isa nga siyang mandirigma, tiyak na mas mataas pa siya sa isang grandmaster. Grandmaster. Nakakita na po ba kayo ng ganyang kabatang grandmaster? Hindi pa. Kaya nga, personal na pakiramdam ko lang yun. Kakaiba. May interesante po. Noong una ko siyang makita, ang binatang yun. Naramdaman ko na agad na hindi siya ordinaryo, pero hindi ko naman makita kung ano ang espesyal sa kanya. Ngayong narinig ko po kayo, lalo akong na-curious. Paiimbestigahan ko po siya mamaya, ang kanyang background. Sige po. Kung ganoon, sa tingin ko siya ay isang security guard ng Daikang Grupo. Oh. Paano niyo po nalaman? Dahil ang security uniform na suot niya, tila sa Daikang Grupo. At ang parke ay malapit sa Daikang. Batay sa palagay na yan, siguro ay sinamantala niya ang kanyang day off para kumita ng kaunting pera. Hindi ka panipaniwala. Ako, na matanda na, ilang dekada nang naglalakbay sa iba't ibang lugar. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong kahanga-hangang maestro. Isang binatang nasa mga 20 anyos, ay isa palang maestro sa paghula, kakaibang pangyayari. Kailan pa nagkaroon ng Bayan Cheng, ng ganyang klaseng tao? Kung pagkalipas ng 3 araw, si Xiao Qi ay talagang nagkaroon ng malaking windfall. Kung gayon, ang taong yun, ay masasabing isang tunay na Diyos. Malabong mangyari. Kasi, ang binibini ay isang opisyal ng gobyerno, saan siya kukuha ng windfall, kahit pa makahuli siya ng malaking kaso at makakuha ng bonus, hindi pa rin naabot sa milyon yun. Ang batang yun ang nagsabi na, mahigit 5 milyon. Tama. Pagbalik ko rito, patuloy kong pinag-iisipan ng bagay na yan. Siya, na isang maliit na kapitan lamang. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kayamanan? Hulihin ang sag-alan. Sikilin ang krimen. Hindi tama. Kung talagang mayroong 5 milyon. Kung gayon, isa yang malaking problema. Lola, ano ang iniisip mo? Panunuhol. Hindi pwede. Kung talagang may 5 milyong ito si Xiao Qi, siguradong may nagbigay ng ilegal na pera. Hindi yan para kay Xiao Qi. Kundi para yan sa tatay niya, sa posisyon niya bilang isang hepe. Hindi pwede. Ito ang sisira sa pamilyang Luo, Fu. Humanap ka ngayon ng tao, na patagang magbabantay kay Xiao Qi. Simula ngayon, bawat kilos niya, dapat malaman ko. Opo, gagawin ko agad. Hindi ko hahayaang si Xiao Qi, ay tumanggap ng kahit isang pasin mula sa iba. Tara, Tagay, salamat, Kuya Pang, maligayang weekend. Ang lupit mo talaga, Kuya Pang. Isang umaga pa lang, kumita ka na ng mahigit 1,000 piso. Katumbas na yan ng kalahating buwan naming sahod. Naswertehan ko lang. Ngayon, nakakita lang ako ng isang mayaman na ginang. Kundi, siguro ngayon ay 300 piso lang kinita ko. 300 piso, maliit pa ba yan? Ikaw ang magkwenta. Sa kumpanya natin sa isang araw, 100 piso lang ang sahod. Aba, oo nga. Pero pare, may utang pa ako, na 8,000 piso. Kung sa trabaho lang, kailangan 3 buwan akong hindi kakain o iinom, para lang mabayaran ng perang yan. Kailangan ko talagang bilisan ang pagkakakita ng pera. Ganoon ba? Kuya Pang. Ako ay nakapag-ipon ng kaunting pera nitong nakaraang 2 taon. Kung kailangan mo talaga, pahihiramin kita. Salamat sa kabutihan mo, naiintindihan ko. Ang pera, ako na mismo ang kikita. Ang perang yan, itago mo na lang, para sa sarili mong pagpapakasal. Tara, inuman na, inuman na. Kuya Pang, huwag mo silang tingnan. Anong problema? Mukhang taga Black Dragon Society ang mga yan. Bilisan na natin kumain, tapos alis na tayo, para hindi tayo makagulo. Black Dragon Society. Mukhang ngayon. Kahit gusto nating umalis, hindi na pwede. Kuya Pang, anong ibig mong sabihin? Kayo. Sino sa inyo si Pang Tianchong? Kuya Pang, paano mo sila napagkagalit? Hindi ko alam eh. Pero wag kang mag-alala.
Tamang-tama lang, bugbugin sila. Para pang alis ng busog. Kuya Pang, ikaw talaga, ako si Pang Tianchong. May kailangan ba kayo? Kuya, tumahimik ka. Upo. Umupo ka dyan. Ikaw si Pang Tianchong, hindi ba? O sige na, sumama ka sa amin. Paano kung ako ay hindi sumama? Kung gayon, babaliin namin ang mga binti mo. Pero kung mangyayari yan, maraming maaapektuhan. Anong tingin mo? Sige. Tama ka dyan. Tara na. Ang magkagulo rito, talagang makakaapekto sa negosyo ng may-ari. Mang Ding. Paluto ka pa kay Mang Ding ng 20 stick para sa akin pagbalik ko. Kuya Pang. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa'yo. Napakahusay sa martial arts ni Kuya Pang. Sana naman walang mangyari sa kanya. Black Dragon Society ang kalaban niya. Mga matitindi ang mga yan. At saka, 20 o 30 pa sila. Sa tingin mo, kaya ba sila ni Kuya Pang? Kayo mga tol, kinuha ng mga yon ang kaibigan mo. Hindi ba kayo magsusumbong sa pulis? Sa unang tingin pa lang, hindi maganda ang ugali ng mga yon. Baka mapahamak ang kaibigan mo. Ayos lang. Isang dalubhasa sa martial arts ang kaibigan ko. Para sa mga hamak na tambay na yan, walang problema yan. Ganoon, Mang Ding, pakiihaw ulit ng 20 stick. Hintayin namin siya rito. Sige, kung ang kaibigan mo ay kayang disiplinahin ang mga yan at makakabalik ng ligtas ang kainang ito, sagot ko na. Ako na ang mag-iihaw, kumain na muna kayo. Kuya Pang, siguraduhin mong makakabalik ka ng ligtas. Sa galaw pa lang, alam mong sanay sa pakikipaglaban. Ang taas naman ng ere mo, bata ka. Alam kong isa kang dalubhasa, kaya nga. Ngayong gabi, dinala ko ang lahat ng, kaya kung kasama na lumaban. Tingnan natin kung gaano kataas ang husay mo sa martial arts. Makakatakas ka ba sa tiyak mong kapalaran? Siya ba yung anong pangalan? Ang spoiled brat na si Zhou Biao ng pamilya Zuo, ang nagpadala sa inyo rito, hindi ba? Sige na, huwag mo nang intindihin yun. Sa madaling salita, ikaw. Nagkasala ka sa taong hindi mo dapat kalabanin. Ngayong gabi, babalian kita ng isang binti, para matuto ka, bata ka.